Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na pilitang kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Ma'am, other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US, si Jose Manuel Romualdez, na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una niyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerikano, kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa VP, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Kibuloy, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam. Unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. Another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition namin? Nag-release ang House of No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng
pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay no ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any question? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. Oo. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang threatened itong Libre Sakay. Do you have a message to those people na we're very thankful for this program na-extend pa siya? Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nagkikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha.